bang sinungaling dito? Di ba wala magtataas? Bakit siya bumaba sa lupa? Bakit kaya? Mga Kuya Kiko, bakit kaya? Dahil po sa ating mga kasalanan. Kasi ang mundo is nakapapigiligiran ka naman kung ano-ano mga elemento. Diba? Knowing that this book of the law, just knowing God, Jesus made all things, by Him all things exist, and God the Father has put all things under Him. Kuya, siya pala yung nag-create ng lahat ng bagay. Bakit yung schedule ko hindi niya maayos? Kaya hindi po taga nakaka-attend. Kuya, kaya naman niya i-create ang lahat ng bagay, pero hindi niya ako kayang pagalingin. Kuya, kaya naman pala niyang ibigay lahat. Bakit lahat ng mga desire ng puso ko hindi niya kaya ibigay? Naging mabuti naman ako. Diba? Sabi dito. So, for by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, mga bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita, whether thrones or dominions, yung mga principalities or powers, yung mga nasa authority natin, all things were created through Him and for Him. So may mga bagay pala talaga na winil ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Amen? Minsan hinihintay lang ng Panginoon. Actually, kaya niya ibigay yan eh. Ang hinihintay ng Panginoon is yung commitment natin sa Kanya. Amen? Kasi nga, kung hindi na ka na nga mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka pagkakatiwalaan ng Lord sa malaking bagay? Amen? So, kaya pala, kaya naman niyang gawin lahat. Kaya nga niya kaya niyang ibigay ang 2-day off. Kaya pala niya, para makapag-focus ka sa ministry. Amen? Kaya niya actually. Kaso, ang problema lang is yung commitment natin. Kuya, kaya naman ng Lord ibigay lahat ng pangangailangan ko. Financially. Pero hinihintay ng Panginoon kung kailan ka ready magbigay sa Kanya. Amen? So, sabi nga dito, all things were created through Him and for Him. Even yung leaders ninyo sa inyong mga trabaho na hindi nyo kasundo, ito po ay will din ng Panginoon. Minsan talaga nilalagay tayo doon sa mga tao na hindi kagusto-gusto, di ba? Yung tipong inaano talaga yung mga natin, pagiging isang Kristiyano natin. Di ba? Even yung principalities and powers, kahit ayaw niyo yung presidente natin, kahit ayaw niyo yung pastor natin, sila po ay tinalaga ng Panginoon dyan. But the thing is, napag-pray po ba natin ang pastors natin? Napag-pray po ba natin ang ating mga leaders? Amen? So, letter C. Jesus is the Christ, the Messiah, or Jesus is the Anointed One. Hindi po, Jesus Christ, hindi po apelyido ni Jesus yung Christ, ha? It's a title. Amen? Kasi may bata daw apelyido ni Jesus Christ daw. Ba yun? So, Jesus is the Christ. Ano po bang ibig sabihin nun? Pag sinabi natin Christ, o tinatawag din na the Messiah, noon, sinasabi na ang Messiah, nung panahon nila Peter, tinatawag nilang Messiah yung makakapagligtas sa kanila sa mga Roma. Long-awaited Savior who fulfilled the prophecy. Diba? To deliver the Jewish people and usher in a new era of peace and prosperity. Sa panahon natin ngayon, it's a long-awaited Savior who fulfilled the prophecies of the Hebrew Bible, which is tapos na po. Amen? Naganap na po 2,000 years ago. Amen? Pero yung ibang tao, nag-aantay pa rin. Actually, naligtas na sila ng Panginoon, pero hinihintay pa rin nila hanggang ngayon. And the future, peace and prosperity for salvation and redemption and hope and justice. Ibig sabihin po, yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa future, it gives us hope. Dahil sa grasya ng Panginoon. Ba't ka mag-worry? Alam mo kung bakit daw maraming tao ang depressed sa panahon natin ngayon? Kasi hindi na po nila kilala ang Diyos. Noong panahon na inalis ni Moses, ni Lord sa Egypt, yung tao doon, ayaw ng Lord na mag-worry sila sa pagkain. So, nag-aambon ng pagkain doon. Pag malamig,
Nandun naka-cover sila ng init ng apoy ng Panginoon. Amen? Ng cloud. Pag mainit, nandun yung fire, yung malamig, nandun yung fire ng Panginoon. Kasi ayaw ng Lord na mag-war tayo. And the same thing din sa panahon natin ngayon. Ang mundo daw ay depressed. Bakit po? Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Na kaya pa naman ng Lord ang lahat ng bagay, pero still, nag-war pa rin. Kaya nga yung mga war dati, yung mga literal na war sa Bible, hindi kailangan ng na malakas na military. Kasi ayaw ng Lord na naging matagumpay sila dahil sa military sa kakayahan nila, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So next, Jesus is the snake crusher. Okay? Ano ba tong snake crusher na to? So, I will put hostility between you and the woman, which is yung si Eve, and between your seed and her seed, he will strike your head, and you will strike his heel. Ano po ba to? Ito yung propesiya sa Genesis pa lang, no? Si Jesus Christ. Yung woman, yung lahi ni Eva, no? Siya po yung, which is Jesus Christ, siya po yung makakaligtas sa atin laban sa serpent. Amen? Yung dudurugin yung serpent at napagtagumpayan na yan ng Lord 2,000 years ago. Amen? So Jesus is the only mediator between God and man. Ito po. Kasi po, iba po sa atin, pero paano ko ba sasabihin? Merong iba tinatawag pa or dinadaan nila sa kung sinong tao or sa mga whatever na tao or bagay. Ipanalangin mo po kami. Ang sabi dito, for there is one God and one mediator between God and humanity. Wala na palang iba, kundi si Jesus Christ lang ang mediator. Amen? Kaya kuya kasi nakasanayan namin na pray for us. May mga ganon, di ba? Kaya pala hindi tayo tumutuloy doon sa paglago natin spiritually kasi nakasanayan na natin doon sa kultura na meron tayo. Ito kasi yung tinuro sa atin. Pero ang turo sa atin ng Panginoon, i-break mo na yung culture na yan. Amen? Kasi ang sabi dito, Jesus is the only mediator between God and man. Ba't ka pa magdadasal sa mga ganitong bagay, kung pwede mo naman idiretso sa Diyos? Amen. I'm so sorry kung may ganun pa rin tayong may mga ganun pa rin tayong paniniwala, pero hindi po kasi si Kuya Kiko ang nagsabi nito. Amen? Kung nasaktan po tayo, ang sabi po dyan, ibig sabihin may kailangan tayong i-correct. Sabi dyan, for there is one God and one mediator na mamagitan between God and humanity. Christ Jesus Himself, human. Kung kailangan mo pala ng dalangin, huwag ka na pumunta kung kani-kanino. Dumiretso ka sa Diyos, kay Jesus Christ, which is our mediator. Amen? Kailangan ko po ng amen. 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 Next po, number 3. By saying now, by His we know that we know Him, if we keep His commandment, John was emphasizing the evidence of someone knows God and fellowship with Him is that he keep His commandment. A simple, loving obedience is a natural result of fellowship with God. If we want daw na makapag-fellowship tayo sa Panginoon, no, kailangan una, kilalanin muna natin siya. Amen? Kaya mo ba makipag-fellowship sa mga tao dyan sa labas? Na minsan mo lang nakilala or ngayon mo lang nakilala? Diba kailangan mo ng time? Ano ba yung favorite pagkain nito? Diba ate? Ano ang favorite pagkain nito? Para pag kayo'y nagsama na, hindi na mahirap, hindi na kayo nagkakapaan. Ibang oras ang uwian nito, baka nagmamadali, anong pagkain. Ganon, di ba? So, kailangan kilalanin muna natin siya. Para pag ikaw humarap na, hindi na kayo magkakaalinlangan. Di ba? But okay? So, next, number 4. So, I will put my laws on their hearts and write them on their minds. Kuya, kahit nag-aral talaga ako, nakakalimutan ko talaga eh. Huwag niyo po i-underestimate ang salita ng Panginoon. Minsan nga po, dati, ako yung nagsisimula pa lang sa pagiging isang Kristiyano, alam ko, nakikinig ako. Hindi man ako kagalingan sa mga verses, pero alam ko, sinabi ito nasa Bible to eh. Kapag sinerch ko, the soul of your faith, nasa Joshua pala yun.
Pag sinearch ko sa Google, ito nga, totoo nga, nasa ano. Kasi nga, binigay na ng Panginoon yan, I will put my laws on their hearts and write them on their minds. So wala na pong chance ang kaaway para malinlang po ang bawat isa. Kung hindi nyo po i-open yung sarili nyo sa kanila. Amen? So, may mga ganun talaga, mga salita na feeling mo, alam ko nabasa ko to sa Biblia, alam ko na-share ko eh. Diba? Kahit hindi mo man kabisado yung verse, may mga pastor talaga na kabisado talaga yun. Diba? Ibang ka nakakabilib talaga. Pero ikaw, bilang isang Kristiyano na nagsisimula, kapag tayo po ay patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon, alam mo, ito'y nasa Biblia. Kasi isinulat na yan ng Panginoon sa ating puso at ating isipan. Amen. Next, number 2. So, number 1, knowing Christ. So, kung kilala na natin ang Panginoon, ano naman? Ano susunod? Sabi dyan, he who says, I know Him and does not keep His commandment is a liar and the truth is not in Him. Sino nga bang sinungaling dito? Di ba wala magtataas? Kung pag sinabi ni Kuya Kiko, love your neighbor, isang utos yun ng Panginoon. Love your neighbor, pero may kagalit ka sa katrabaho. May kagalit ka sa family mo. Ang sabi ng Lord, and does not keep His commandment is a liar. And a liar is a sin. Diba? A lying is a sin. At ang mga makasalanan ay napupunta sa, alam nyo na, destinasyon. So anong gagawin natin? Hindi ibig sabihin na I know Him, pero hindi natin sinusunod ang Kanyang commandment, ay okay na. Kalas. Diba? Hindi na ganun. So ang sabi dyan, kailangan sinusunod natin ang salita ng Panginoon. Diba? Kuya, sinampal ako. Sinampal ko din. Sabi ng Lord, pag sinampal ka daw, ibigay mo daw yung kabila mong kamay. Kabila mong pisngi. Diba? Kasi yung una, medyo soft lang pero yung biglang nagkaroon, gumana, may momentum po Diba? So, yun daw po yun. So, kayo po makapag-decide yan. Ano ba yung mga bagay na minsan hindi natin susunod yung utos ng Panginoon? Amen? So, we are liar if we say no Christ but do not obey Him. If one does not live life marked by obedience. Kasi nga nahulog nga, di ba, sila Eva at Adan dahil sa hindi nila pagsunod. Tapos ngayon, ginagawa pa rin natin. Ang sabi ng Lord, love your neighbor. Love your God. Kapag love mo ang God, hindi ka makaka-absent sa Lord. Mag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Amen? His claim to fellowship, the experiential knowledge with God, can be doubtful. Merong mga alam, nag-aral pa ng theology, pero hindi naman nakikita ang pagbabago sa kanyang buhay. Amen? So, it's a doubtful. May kapatid, tagal na sa ministry, mga 10 years na. Diba? Pero makikita natin, parang wala namang pagbabago. So, sabi nga nila, Kristiyano ka pa naman. Di ba mas magandang marinig daw na, Christian ka pala, kaya pala, kahit anong pagchichismis ko talaga dito, gusto ko talaga siyang gusto ko talaga siyang magalit. Ayaw talaga niya magalit, kasi nga, Christian kasi siya. Kaysa naman, nahiram lang yung nahiram lang yung tsinelas mo dahil nag-CR siya. Nagalit ka! Di ba? Kristyano ka ba naman? Tsinelas lang, babalik ko din naman. Diba? May mga ganun. Diba? We are truthful if we say no Christ and obey Him. He is the truth that obeying Him will lead Him to His perfect will. So, hindi lang dapat kilala natin ang Lord, kundi dapat tayo ay sumusunod. Maraming kilala ang Lord. Alam niya talaga. Mula nung sa Genesis hanggang Revelation, kilala niya. Pero paglabas sa simbahan, iba na yung lumalabas sa bibig. Iba na yung kilos niya. So He is a liar. So sana wala dito sa Savior and Redeemer at sa Arja. Amen? Amen. Next, number 3 po. So what is the difference between knowing about Christ and knowing Christ?
knowing about Christ, we may know that Christ is a charismatic teacher. Parang superficial. Alam ko si Christ ay namatay, pumunta dito sa lupa, nabuhay, nag-ministry, diba? May ministry, then namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit. Alam mo yun. Diba? Alam mo yung mga bagay na yun. Pero, knowing Christ, alam mo kung bakit siya bumaba sa lupa. Bakit kaya? Mga Kuya Kiko, bakit kaya? Dahil po sa ating mga kasalanan. Amen? Bakit kaya siya muling nabuhay? Hindi siya nanatiling patay. Diba? Kasi gusto ng Lord i-ready niya, diba? Na pagtagumpayan niya yung kamatayan. Kasi yun yung sabi sa salita. Siya ay muling mabubuhay. Amen? So, ibig sabihin, hindi lang dapat alam natin ang salita ng Panginoon, kundi ito'y isinasibuhay natin. Amen? Next, number 3. O, di ba? Bilis lang. 1, 2, 3. So, number 1, know Christ. Number 2, know how. And number 3, keeping the word of Christ. Okay, ito na. But whoever keep His word, truly the love of God is perfected in him. John was linking our obedience and our love for God. Okay? Kaya nga ang sabi sa 1 John, sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Kuya, yung Bible study nga natin once a week lang eh. Kuya, ang service nga natin once a week lang. Di ba? So, kay Joshua, ang binilid sa kanya, i-meditate day and night. Ilang beses po ba ang day sa isang araw? Isa. Ang night, isa. So, ilang beses sa isang araw? 2. Ang prayer meeting, ang Bible study, ang ating divine service, ito, hindi po, isang nga lang, di ba? Isang araw lang. Minsan nga, isang oras lang eh. Di ba? 35 minutes lang. Pero, feeling natin, ang haba-haba na. Hindi natin kaya magstay para sa salita ng Panginoon. I-imagine ninyo, gusto nyo pumunta ng langit. Doon, pupunta kayo ng langit. Araw-araw, minuto-minuto kayo makikinig sa salita ng Panginoon. Imagine niyo yung mga hitsura ng mga mukha nyo na kasimangot kasi ayaw nyo yung ginagawa nyo. Amen? Sino gusto pumunta ng langit? Amen. Pero ayaw nyo makinig ng salita ng Panginoon. Pagdating nyo sa langit, yun yung gagawin nyo doon. Ano gagawin nyo doon? Magdawar-dawar. Ito yung gold, ito yung pearl, diamonds. Gagawin nyo doon. Hindi mo na makikinig kayo ng salita ng Panginoon. Kung dito pa lang, hindi nyo kaya, magtalinap po kayo sa sarili ninyo. Amen? Totoo ba talaga na gusto ko pumunta doon? Amen. Next, number 2. So yan, number 2 nga. Ayun. Ayun. When one become a Christian, there is a change in his relationship with sin. A Christian no longer loves sins as he used to. Christian no longer brags about his sin. Okay, alam na niya, hindi na natin yan kailangan nun kasi simula pa lang, alam niyo naman na ang kasalanan. Amen? A Christian no longer plan to sin. Kuya, tao lang talaga ako eh. Pwede ko bang gawin? Kaya minsan naririnig ko taon parang medyo naggaganon yung ano ko eh. Naggaganon yung, kasi nagiging susi siya. That's true, nasa Bible yan. Tao lang ako. Pero nagiging dahilan siya para mag-open ng kasalanan. Gawin ko kasi tao lang kasi ako eh. Alam mo naman. Diba? So a Christian no longer fondly remembers his sin as he used to. A Christian never fully enjoyed his sin. And Christian no longer comfortable in habitual sin as he used to. Okay, next. Okay. So a Christian no longer plays with sin or talks of it with no interest. Sin may enter the heart and fight for dominion, but it cannot sit upon the throne. Bakit? Kasi nasa puso na natin si Jesus Christ. So dapat yung kasalanan ay hindi namumuna sa ating buhay. Amen? So number 4, ang bilis, di ba?
keenly committed. So, know Christ, diba? Know how, keeping, and now keenly committed. Abiding and walking in Christ. So ano po ba ibig sabihin? Abiding in Jesus, we will walk just as He walked. Kuya, matagal na yun 2,000 years ago. Hindi ko alam kung ano ba nangyari, ano bang ginawa. Paano nga? Una, bumalik ka dun. Know Christ. Diba? Kasi hindi ka makakapagsunod sa Panginoon kung hindi mo siya kilala. Amen? So ang sinasabi dito na walk just as He walked, siya ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari, pero siya ay isinilang saan? Diba? Sabi nga sa Sabbath daw. Pwede naman siya, kung pwede naman siyang gumamit ng kabayo, bakit sa donkey siya dumaan? Amen? Pwede naman siyang, yung damit niya, hindi naman, di ba? There's a humility. Yun yung sinasabi dito. Amen. Next. So abiding in Christ means allowing His Word to fill our minds, direct our wills, and transform our feelings. So pag tayo daw ay sumunod sa Panginoon, inaalaw daw natin na ito'y mapuno kasi wala nang puwang yung kasalanan sa atin. Amen? So direct our wills. Ibig sabihin, ito yung will ng Panginoon sa lakalan, ito yung will mo, so ano yung susundin mo? Siyempre yung will ng Panginoon. Amen? Kasi yung will mo, baka maaaring ikaw ay mapahamak. Amen? Paano mo malalaman na ito yung will ng Panginoon? Amen? O sa mga susunod na mga, makinig lang po kayo ng salita at mag-aral kayo, malalaman niyo po na itong will na to ay galing sa Panginoon. Amen? Kasi kapag galing sa Panginoon yan, sigurado na hindi kayo mapapahamak. Okay? Transform our feelings. Ito yung pinakamataas para sa akin. Alam niyo yun, maririnig nyo na parang tapos na ako dyan. Parang masasabi nyo na nasa punto na ako ng buhay na pag sinabi niyang hindi. Nasa punto na ako ng buhay ko na parang pag sinabi niyang oo. Di ba? Yung hindi yung tipong pag sinabi niyang hindi, pag-away ka talaga, kailangan taasan mo pa yung boses mo, di ba? Transform our feelings, ito yung para sa akin, highest kasi ang mundo is nakapapigligiran ka naman kung ano-ano mga elemento. Diba? Pero yung feelings mo, dahil ikaw ay cover ng Panginoon, hindi ka magpapa-apekto. Amen? Next. So, faithful, so we are not called to imitate the way Jesus walked on water. Diba? Kasi God is God. Jesus is God. But His everyday walk with God the Father, the spiritual power evident in the life of Jesus, flowed from faithful, regular, disciplined life of fellowship, which is a prayer and obedience. Ano po ibig sabihin nito? Alam niyo yung si Jesus Christ is nagpa-fasting. Imagine mo, Diyos na siya, diba? Pero nagpa-fast siya ng 40 days. Diba? Tayo, isang araw lang hindi ko fasting. Pero kuya talaga, hindi talaga kaya. Pero syempre, kailangan natin i-train yung sarili natin. Kuya, yung prayer! Di ba sinabi nga niya kay Peter na magsikap silang sa manalangin. Pero ang ginagawa natin, panalangin lang nga. Minsan, bago lang matulog. Di ba? O minsan nga, tulog na lang. Isa sa mga na-imitate ko sa ate ko is kahit hindi siya Kristiyano, pero yung pagpanalangin bago matulog. Kasi minsan nagkikwentuhan kami, hindi na lang siya nagsasalita. Yung pala nananalangin na siya. Diba? So, the cross of the Calvary, He was suffering, He prayed to His Father, He went a little farther and fell on His face and prayed saying, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Kasi nakikita na ng Panginoon, ni Jesus Christ, yung mangyayari sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ikaw yung tipong hahambalusin ka, tapos pag dumikit sa katawan mo yung mga tinik na yun, or yung ipinapalo sa'yo, sumasama yun naman. Imagine niyo po yan. Kita niya, syempre, Diyos siya eh. Diba? So nakikita niya, parang hindi niya kaya. Diba? But, sabi niya, nevertheless, not as I will, but as you will.
Diyan niyo po yan. Si Jesus Christ na po, yan. Pero, ang will pa rin ng Diyos Ama ang kasunod. At ayun yung gusto nang imitate natin sa Kanya. Yung will ng Lord ang magawa. Next po. Ayun, last na pala to. By saying just as he walked, John was not trying to teach that the believer who knows God will increasingly live a righteous life. He did not mean that he will not sin anymore. Diba? So, hindi naman nasa mundo pa rin tayo na magulo. Diba? Hindi sinasabi dyan na maging perfect ka. Check mo nga yung kapatabi mo. Ganyan po ang hindi perfect na ano, di ba? Meron pa mga blemishes, okay? Kahit itago pa yan ng mga concealer at ng mga red lipstick, may mga blemishes kasi nasa mundo pa rin tayo. Di ba? So, at sinasabi dito na nasa mundo pa rin tayo, hindi sinasabi dyan na hindi na tayo magkakasala. Amen? So, the believer will be moving in a direction marked out by righteousness of God. At least alam natin ang patutunguhan natin. Amen? Alam niyo yung manual, pag may nasira, alam mo kung paano ayusin. The same thing din po dito. Kapag alam natin yung direction natin, alam mo na body mo ay hindi perfect. Di ba? May impurities. Pag alam mo yung manual, which is the Bible, alam mo kung paano aayusin. Amen? So if he does not do this, he is not a child of God. Okay, next po. Ito yung sinasabi ko kanina. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it night and day and night, so you may be careful to do according to all that's written therein. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Ang gusto ng Panginoon, makita mo yung 4K promise. Alam niyo yung 4K? Maliwanag na promise ng Panginoon. Di ba? Pero ang gusto niya, gawin mo muna yung 4 na yun, 4K. Knowing that this book of the law, just knowing God,